Hello! Ako po si Joy and welcome to Atheist Joy Philippines kung saan ang usapan natin ay tungkol sa atheism, God belief at kung ano-ano pa. Kaya subscribe ka na kung gusto mo yung mga ganitong topics. Sa video na to, I will talk about yung isa sa malaking reason ng mga believers kung bakit naniniwala sila sa God. Ito yung meaning or purpose of life. Wow, di ba? Big topic, di ba? So pag-usapan natin yan at yan yung meaning at purpose ng video na to. Ewan ko, basta, let's go! So sabi nila, if God does not exist, then kung ano lang yung meron dito sa mundo, ay yun na yun. At aksidente lang kung bakit nandito tayong mga tao. Kung walang nag-design sa ating mga tao at evolution lang ang dahilan, di wala na rin daw purpose ang buhay. Yung mga ginagawa mo sa pang-araw-araw ay wala ng meaning. At eto pa, sabi din nila, kung wala daw God, ano daw mangyayari sa atin pag namatay tayo? Kung sa kawalan lang mapupunta lahat, walang purpose ang buhay mo. Mas mabuti pa daw na may God kasi may end goal ka, yung getting to heaven. At dyan mo daw makukuha yung purpose at yung reason kung bakit ka gumagawa ng maganda, gumigising sa umaga at nabubuhay. Yun yung paniniwala ng karamihan sa kanila. So kung atheist ka daw, ano ang point ng buhay? Kung sa huli, lahat mapupunta lang sa kamatayan at kawalan? For me, it's a good question. At sa experience ko, matagal ko din na pinag-isipan yung tanong na yan. At ito yung mga ideas ko tungkol dyan base sa sarili kong pagmumuni-muni at sa mga na-research ko. So, isipin muna natin yung nag-iisang buhay na meron tayo dito sa mundo at lagyan natin ng konting perspective. Kumbaga, tignan natin kung saan nga ba itong buhay na to na meron tayo ngayon, saan nga ba nakalugar kung titignan natin lahat. Ang Earth ay 4.5 billion years old. Kung ilalagay mo daw ang buong existence ng mundo at pagkakasyahin mo sa isang 24 hours or isang araw, isipin mo nag-start yung mundo ng alas 12 ng madaling araw sa relo. So, 12 a.m. Yung mga single-cell organisms dumating 1 p.m. So, tanghali na. Yung mga mas complex life, kagaya ng isda, yung mga plants at yung iba pang mga animals, dumating sila mga 8 p.m. to 10 p.m. ng gabi. So, tayong mga tao, yung early humans, ay nag-umpisa lang mabuhay sa mundo ng around 11:58 p.m. and 43 seconds. So lahat ng nangyari sa buong recorded human history in thousands of years, lahat ng ancient wars ng mga Greeks at Romans, at ng French at ng Chinese, yung agricultural at industrial revolution, yung buhay ng lahat ng ninuno mo at nung sa parents mo, at lahat ng taong nakilala mo at lahat ng na-meet mo sa buhay mo so far, nangyari lang lahat yan noong last 1 minute and 17 seconds pa lang sa buong 24-hour clock ng mundo. Ang hirap ma-imagine, no? Pero ganun kaikli pa lang nabubuhay ang mga tao kung ikukumpara sa edad ng mundo. Paano pa kaya sa edad ng universe na 14 billion years old? Diba? Sa Milky Way Galaxy naman, kung nasaan nandun itong Earth, may estimated na 200 billion stars at mga 100 billion planets. Andito tayo. Ayun, no? Ang hirap makita ng Earth dyan, diba? Isa lang yung sun natin sa mga stars na yan at meron pang mga 100 billion other galaxies na merong kanya-kanyang billions of planets and stars within them. At sa mundo natin mismo, nandyan ka lang ngayon, sa space na yan, kung nasan ka man ngayon. Sa upuan mo, sa kama mo, sa harap ng computer, sa loob ng bahay mo, or sa coffee shop, kung saan ka man nanonood ng YouTube video na to. At sa buong buhay mo, unless yung trabaho mo ay flight attendant or nagta-travel ka sa buong mundo regularly, well, kadalasan yung pang-araw-araw na buhay mo ay iikot lang sa city or sa region or sa bansa na tinitirahan mo. So imagine mo kung gaano kaikli at kaliit yung nag-iisang buhay natin kung ikukumpara mo sa haba ng panahon at sa laki ng Earth, lalo na ng buong universe. Ngayon, given all that information, balik tayo dun sa original question. May meaning nga ba or purpose ang buhay natin na to? Bakit tayo gumagalaw? Bakit tayo humihinga at nandito sa mundo na to? Well, napakatagal na ng tanong na to at marami ng different ideas about this galing sa mga iba't ibang philosophers at great thinkers in history. Masa-search natin lahat yan online. Pero mag-focus lang muna tayo sa idea na sikat dito sa Pilipinas, yung paniniwala na ang religion or God belief ang nagbibigay ng meaning at purpose sa buhay natin. Lumaki din ako sa paniniwala na yan at pag inisip mo, may sense naman kahit papano. At masarap papakinggan, di ba? Sa laki ng universe at Earth, kinreate lahat yan para sa'yo. Lahat ng nangyari sa mundo, ang purpose para sa'yo. At pag sumunod ka sa utos at nabuhay ka ng may pagmamahal sa kapwa, then kapag namatay ka, makukuha mo yung ultimate reward. Mapupunta ka sa langit kung saan makakasama mo si God na lumikha ng lahat para sa'yo. At doon mabubuhay ka ng walang sakit, walang hirap. Puro kaligayahan lang sa piling ni God for all eternity. Simple, di ba? Wala ka na masyadong pag-iisipan. Special ka pa, kumbaga.
Pero base sa alam natin, walang matibay na ebidensya dyan. Sa kaluluwa, sa afterlife, sa langit, even sa existence ng kahit anong supernatural na God. Pero, kalimutan muna natin yung ebidensya. Let's assume na totoong may afterlife at heaven. In this example, yung Christian heaven. Tignan natin yung ganitong scenario. Pagpalagay na natin na nalaman natin na totoo nga at na-confirm natin na yes, may God nga. Scientifically sure, 100%, undeniable. Tapos pagpalagay na natin na nagpadala ng email si God sa lahat, malinaw na instructions, nakatranslate sa lahat ng languages, kung anong gagawin, paano magdadasal, tamang pagdadamit, tamang pagsasalita, malinaw na instructions kung paano ka makakapunta sa heaven. At ayun, ginawa mo lahat yon. Nag-comply ka. Diba? Then, dumating na yung araw na namatay ka. Diba? Nagising ka sa afterlife, then boom! Yun nga, nasa heaven ka na. Yun na yung reward mo. Punong-puno ng ginto, nandun din yung mansion mo, puro kaligayahan, walang problema, perfect ang lahat. Kasama mo si God doon, magpe-PlayStation kayo ni Jesus at yung mga angels doon, at worship at praise kay God every day. Happy for all eternity, walang hanggan. Kumbaga na-achieve mo yung purpose mo sa buhay, yung makapunta sa langit. Congratulations. Pero pag iniisip ka yan, ang unang tanong ko ay, anong klaseng nilalang ba tayo pagdating sa afterlife? Let's say, sa katawan. Iba't iba ang sinasabi nila, pero ang common ay mapapalitan daw yung katawan natin dito sa lupa ng panghabang buhay na katawan. Heavenly spiritual body. Siguro mas upgraded na Bionic 2.0 body kasi pang eternal life na yung usapan di ba? Ay, bad trip naman kung sumasakit pa din yung likod mo doon, di ba? So, okay, fine. Madali yun. Physical part. Ang next question ko ay ito yung mas nahihirapan ako maintindihan. Kung totoo ang heaven, anong memory or isip ang dadali natin doon? I mean, throughout your life, ang daming mangyayari sa buhay mo. Simula bata ka, hanggang teenager, adult, at kung umabot ka ng senior age. Nakabase pa yung way ng pag-iisip natin sa background natin, kung sino yung parents mo, yung environment at yung culture kung saan ka lumaki, yung school na pinasukan mo. I mean, kung lumaki ka sa Russia, I'm sure hindi ka ganyan mag-isip ngayon, di ba? And throughout your life, nagbabago yung isip mo constantly. Nagmamature tayo, and we learn through our experiences. It's what makes you, you. Who you are is your thoughts, your ideas, and your beliefs. That's you. What if, after a billion years na nasa heaven ka, masaya ka naman na kumakanta at nag-worship at nagbubunyi kay God. Pero what if, bigla kang napaisip at nagtanong ka kay Jesus? Sabi mo, hey Jesus, man, I love this heaven, this place, cool dito, masaya dito, wala akong reklamo. Pero it's been a billion years of praising and worship. Is there anything else to do? Siguro may natatawa sa inyo dyan, pero let me explain. Sa psychology, meron tinatawag na law of familiarization or habituation. Kung di nyo pa naririnig to, explain ko na mabilis. Mag-isip ka ng bagay na nabili mo or na-achieve mo. Yung pinangarap mo na nakuha mo. Cellphone, dream vacation, kotse, dream job, or partner. Tapos isipin mo yung naramdaman mong excitement, yung sobrang saya na feeling nung moment na nakuha mo yun. Naalala mo ba kung hanggang kailan tumagal yun? 2, 3 days, 2 weeks, 6 months, 1 year? Then after a while, pag ginagamit mo yung cellphone mo ngayon or yung kotse mo or pag pumapasok ka doon sa dream job mo, nararamdaman mo pa ba uli yung same level of excitement nung una mong nakuha yun? Malamang hindi na, di ba? Kasi daw, yung human emotion ay laging may baseline. Yung feeling na hindi ka masaya, hindi ka din malungkot. Sakto lang. So kahit ano pang level ng happiness mo or excitement ang naabot mo, babalik at babalik ka ulit sa baseline mo. Kahit anong high mo. Sa bagong cellphone or kotse mo, eventually magiging familiar ka na doon and it's just a normal, habitual thing sa buhay. Magiging no big deal na sa'yo at some point. At yan yung hindi maintindihan ng ibang tao. Kaya lagi silang naghahanap ng bagong sapatos, bagong gadget at saan tayo uli magbabakasyon. Gusto nila maramdaman uli yung high na yun. Walang masama na mag-dream ka ng mga bagay na yan because it will make you happy. But don't expect that it will make you happy forever because almost all the time, it won't. Kasi most people, pag bumalik sila sa baseline after nung high excitement level nila, iisipin nila, ba't ganun? I feel empty again. Malungkot daw sila. Unless it's clinical depression, most of the time, people just go back to their baseline emotion or feeling. And it's okay. Bilin mo or gawin mo lahat ng gusto mo. Basta remember, you will always go back to your baseline. And that's the reality of being a human. Ganun lang talaga. So, ang point ko ay, kung ang meaning at purpose ng buhay mo ngayon ay mapunta sa langit at mabuhay dun forever, think again, kung dadalhin mo pa din yung same na isip mo or consciousness mo ngayon dun sa langit, then dadating yung law of familiarization or habituation at some point, di ba? Then you're gonna start asking, what else is here in heaven? Baka magtanong ka na ulit ng purpose mo dun after a billion years na nandun ka. Unless babaguhin ni God yung way mo ng pag-iisip. Kumbaga, God will hack or manipulate your brain para hindi ka na maapektuhan ng familiarization or para hindi ka na maboard sa langit. In that case, is that person still you? Wala ka nang pinag-iba sa nakadrugs. Laging high at lumulutang lang.
Ano, ganun ba tayo sa heaven? Naka-ecstasy for eternity? High na high habang nagbo-worship? Siguro sasabihin ng ibang believers yan, hindi mangyayari yon kasi that will never happen kasi God knows what's best for us. And it's still better than masunog ka sa hell. Maybe. And yes, that's true. It wouldn't be good na masunog forever. But then again, remember, law of familiarization and habituation. Siguro after 1 billion years burning in hell, mainit pa ba yun? At some point, I think masasanay ka na, di ba? Baka magsisindi ka pa ng yosi doon sa apoy. I'm just saying. And also, kaya mo bang mabuhay sa langit ng masaya knowing na yung God mo sent people to burn in hell na let's say nabuhay naman na mabait at may respeto sa kapwa pero mali lang yung posisyon nila ng pagdadasal or nagsuot sila ng bawal na damit or may nasabi sila ng maling salita na wala namang nasaktan na ibang tao pero yung God mo for some reason sinunog pa rin niya yung mga tao na yon sa hell. Can you really be happy in heaven worshiping and praising that kind of God? Kaya pag may kausap ako na religious at sinasabi sa akin na dapat isipin ko daw yung possibility of heaven, wala naman daw mawawala kung maniniwala, well, hindi ako affected eh. Kasi unang-una, wala tayong ebidensya na nag-i-exist yan. Pangalawa, even if it does exist, hindi siya nakaka-excite para sa akin. Alam mo kung saan ako na-excite? Sa buhay na to, sa katotohanan, na ito lang ang buhay na meron tayo. Isipin mo sa laki ng universe, sa ikli ng panahon na mabubuhay tayo, may chance ako na mag-matter. Right here, right now. Hindi sa isang afterlife or heaven na hindi ko naman alam kung totoo or kung totoo man, hindi din naman ganun ka-exciting. Why would I care about that? Nagdadala pa nga sa akin ng stress minsan dati yan eh. Yung believer pa ako, alam mo yun, sa religion, pagkapanganak mo pa lang, makasalanan ka na. You're never enough. May utang na loob ka kay God. Namatay siya para sa'yo. Anong ginagawa mo para sa Kanya ngayon? Lagi akong nag-iisip, nakakakos ng anxiety and fear. Tama ba itong ginagawa ko ngayon? Nanonood ako ng TV? Hindi ba dapat nagdadasal ako ngayon or nakikinig ako ng worship songs? Magiging worthy ba ako sa heaven? Naku, baka mapunta ako sa hell. Nakaka-stress pa. Religion puts your life in a box. It's a trap. It's not freedom. It's like being a robot, following orders. God is a dead-end answer because you cannot prove or disprove God. What you get is people talking about their gods and the meaning that their God gave their lives. And they want you to take the same as them. Gusto nila yun din yung maging purpose at meaning ng life mo. Yung naisip nila na God. Now, as an atheist, I'm not going to tell you what the meaning of your life is. I don't know that. I'm not you. Linawin ko lang din, hindi ko sinasabi na kapag may religion ka or God belief ka, ay walang kwenta yung purpose or meaning ng buhay mo. Hindi po. Pwedeng magka-meaning yung buhay mo through religion if you choose to. Pero all I'm saying is that religion and God belief is not necessary to have meaning and purpose in your life. Just to share with you, I almost did not start this channel. It took me about 5 years to do this YouTube thing and it was hard. Ang dami kong self-doubt, ang dami kong excuses. Pero pag binabasa ko ngayon yung mga ibang mga comments nyo, merong sabi, nagkalakas loob daw siya dahil sa pagiging atheist, dahil sa sinabi ko. Meron naman, may bago daw siyang natutunan. Meron din, naiyak sa sinabi ko. That somehow, I'm affecting other people's lives. I mean, I hope mostly in a good way. Well, dito sa maliit na channel na to, it added another meaning and purpose to my life. So, kailangan mo bang gumawa ng sarili mong YouTube channel din? Why not? Pero alam ko na kahit hindi ko ginawa tong YouTube channel na to, I know, yung buhay ko, yung existence ko, kahit ordinaryo lang, may meaning ang buhay ko sa realidad. Sa anak ko, sa asawa ko, sa pamilya ko, sa ilang mga kaibigan ko. Yung mga experiences namin, yung mga conversations, the drinking, the laughter, the vacations, the sadness, the boredom, the excitement, lahat yun. Kahit alam ko na napakaikli lang ng buhay ko sa napakaliit na space sa buong universe, it matters. Because I can make it matter. I have the power to make it matter. Right here, right now. At hindi sa isang faraway imaginary future afterlife na I don't even know if it exists. So, what's the meaning and purpose of life? The answer is, there's no one single answer. And you will have to find and give that answer. That's the sad part and that's the exciting part at the same time. Maybe your life will have no meaning. Maybe it will be meaningful. But the good thing is, you can choose that for yourself. For me, the meaning and purpose of my life is to live life. Live life to the fullest. Hindi yung mag-party all night until I die. Paminsan-minsan, oh. Pero it's more of exploring and learning and experiencing everything I can while I am alive, while I'm here. And to just be a good enough person to the people that matters to me, that when I die, I can become a good memory to the people that I will leave behind. And I'm contented with that. Okay na ako dun. Ikaw, what's the meaning and purpose of your life? Comment nyo naman. Interested ako malaman. Let's have that conversation.
At salamat sa panonood. Tsaka nga pala, maraming salamat sa unang Patreon natin, si Junald Junaldo. Kung gusto niyo din maging Patreon at para mas mapabilis yung paglago ng channel na to, if you want to support my content, may link ako sa description. Pero kung kahit hindi, yung panonood nyo lang at yung pag-share nyo nito, malaking bagay na din. Sa Facebook, you can also follow Atheist Joy Philippines doon. Maraming salamat sa panonood. Stay safe and see you all sa next video.